magandang hapon. Pasensya na. Late, kumain na ba kayo? Ha? Hindi pa. Kamusta? Kaya masaya ako na nasa harapan niyo ako ngayong araw na to. At ito yung araw na official na natin. Gagawing miyembro o gagawing official chapter yung Taguig chapter. Alam niyo, isa kayo sa napaka-solid na grupo. Itong Taguig na to, doon muna natin. Una natin na ride. Dami nyo na ngayon, mas madami pa kayo. So yun, bago lahat pala, gusto ko lang kasi paliwanag sa inyo. Ano ba itong ginagawa natin? Itong Geng Riders Club natin. Mapupunta to dun sa organisasyon na may papel, non-profit organization, na tatawagin natin Filipino for Filipino. Ang ibig sabihin, Filipino para sa Filipino. Alam naman natin kung bakit ko ito binuo, kung ba't ko ito ginawa. Wala naman akong ibang dahilan dito. Gusto ko lang makatulong. Kasi ginawa ko yung Filipino for Filipino. Ang kahulugan nun ay Filipino para sa Filipino. Di ba yung for para sa Espanyol, por favor. Tayo, yung Geng Club natin, under siya lang PPP, yung Filipino for Filipino. Kasi syempre, may mga magiging miyembro tayo na kilala sa lipunan. Mga tatayo, katuwang natin sa pagtulong. Syempre, hindi naman dapat nila kaya na geng-geng sila. Pero papasok yung geng-geng riders natin under nun. Di ba sabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng mga non-rider members. Magkakaroon tayo ng mga businessman. Ang isa lang talaga dito, tayo yung nauna. Tayo mga geng-geng club riders, tayo mas mabilis. Kasi sanay tayo sa kalye, galing tayo sa masa. Mas alam natin, mas nararamdaman natin. Tsaka hindi naman porket pagtulong kailangan ng pera. Oo, kailangan. Pero hindi ko kayo binuo para maglabas ng pera. Sa mga nakakaluwag, okay yan. Pero sa hindi, walang problema. Dahil hindi naman pera lang para masabing tumutulong ka. Kahit walang pera, kaya nyo tumulong sa mga simpleng paraan. So yung presensya nyo pa lang sa mga gagawin natin, sa mga tutulungan natin sa mga darating na panahon, yun ay pagtulong na. Hindi lang dahil sa pera. Yun ang isang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Isa pa, meron din tayong pamilya na dapat unahin. Hindi tayo, kasi yung iba sa mga organisasyon, pag hindi na active, tatanggalin. Dahil siyempre meron tayong mga pamilya, meron tayong mga mahal sa buhay na kasama talaga, na dapat natin pagtulan ng pansin. Kumbaga tayo na mga miyembro, lagi lang tayong handa once na may pangangailangan yan sa lugar nyo. Taguig. O sino yung member dyan? Yun, maasahan. Yun yung gusto ko. Pero yun, kasi di ba sa organisasyon, pag hindi ka na active, tatanggalin ka, hindi ka na papansinin. Hindi tayo ganun. Di ba? Kasi lagi natin isipin, meron tayong pamilya at mga mahal sa buhay na lagi natin kasama. Pasigit na natin bigyan ng atensyon. Di ba? Kasi baka mamaya kakasama niyo sa Geng Club, nag-aaway na kayo ng asawa niyo. Hindi ganun yung gusto ko. Hindi ganun. Unahin yung tropa, nagkakasayahan yung Geng Club dyan, meron kayong ibig. Pero sa bahay niyo pala, problematic, may sakit yung anak niyo. Hindi ko yan susuportahan. Hindi yun ang tamang pamamaraan. Etong ginagawa ko, pagtulong when able. Kung ano lang yung kaya natin ibigay at kaya natin itulong sa tao, sa kapwa natin Pilipino. Yun yung isa sa pinaka-importante na gusto ko itanim nyo sa mga isipan nyo at utak nyo. Kasi syempre, hanap natin kasayahan, hanap natin gala-gala. Andyan na tayo. Pero lagi natin isipin yung mga mahal natin sa buhay bago ang iba pa. So sana nagkakaintindihan ba tayo dyan? Nagkakaintindihan tayo? Yes. Ayan. Tapos, isa pa dyan, sa sobrang dami natin, magkakaiba tayo ng prinsipyo. Dito walang politika. Hindi ko sinabi ko sino ang iboboto ko, kailangan yung iboto. O kung yung iboboto nyo, hindi ko iboboto, mag-aaway tayo. Walang ganun dito ha. Ayaw ito masamahan ng politika. Dahil syempre, iba't iba tayong prinsipyo, iba't iba tayong pananaw. Respetuhin natin ang isa't isa. Magsama-sama tayo. Pero kung darating ang punto na kailangan natin magkaisa para sa gusto natin, hindi ko sinasara ang ating pintuan para doon. Kung saan mas makakatulong tayo, yun lang yung gusto ko. Kasi ako, hindi pa ako boss toyo.
Noong dati, wala talagang direksyon ng buhay. Nung walang halituntunin ng aking buhay, alam niyo naman na walang nangyayari. Adi kung ano-ano pa. Talagang nang-i-snatch, nandudugas. Pero nung nagkaroon ako ng halituntunin sa buhay, doon nagsimulang gumanda yung buhay ko. At nung gumanda yung buhay ko, sinimulan kong tumulong. Hindi pa ako sikat. Hindi pa, wala pa Facebook, wala pa. Kasi, iba yung pakiramdam ng ikaw yung kailangan ng tulong tapos walang tumutulong. Kayo ba naranasan niyo na yun? Yung kailangan ng tulong pero lahat ng lalapitan mo, tatanggihan ka. Anong pakiramdam? Masakit. Diba? Feeling mo, wala ka na parang ilang beses na nangyari sa akin, kaya tinayo ko yung sarili ko. Alin tuntunin lang sa buhay yung kinuha ko dun sa mga tao nagbigay sa akin ng impluensya. Sinunod ko lang yung mga lituntunin para maging mabuting tao. Ulitin ko, ang pagiging mabuting tao ay hindi perfecto. Hindi naman ako nasarap nyo rito para sabihin mabuti akong tao, pero perfecto ko. Walang ganon. Tarantado. Wala. Kalokohan yun. Okay? Pwede kang maging mabuting tao, as tao talaga. Kasi pag sinabi mo tao, may pagkakamali yan. Walang tao na hindi nagkakamali. Di ba? So maging mabuting tao lang tayo. Yung pagkakamali natin, itama lang natin ang itama hanggang mawala na. Ganun lang yan eh. Di ba? Isa pa, dapat tatanawin natin kung saan tayo nagmula. Ako, ito yung mga natutunin ko, mga natutunan ko. Kaya siguro nandito ako, kung nasaan ako. Hindi pa naman ako malayo o mataas. Di ba? Pero kaya ko lang siyempre i-share na sobra namang binago yung buhay ko dati sa ngayon. Kumbaga, kaya ako ito na-share. Hindi ko sinasabi dahil postoyo na ako, dahil may pera ako. Hindi yan totoo. Pare-parehas lang tayo. Siguro may pera konti, siguro baka mga 1,000 sa wallet, mga gano'n. Diba? Pero hindi yun. Hindi sa pera lagi niikot. Oo, kailangan natin ng pera. Kahit ako buka akong pera. Pero lalagyan pa rin natin ng puso. Diba? Yung pagtulong, kaya ako talaga ito ginawa. Tayo yung magsimula ng pagtulong. Yun yung pinaka-advocacy natin dito. Pangalawa, syempre, pagkipagkapatiran. Kasi syempre, pag magkakapatid ka, tutulungan mo. Diba? So, kahit saan magpapunta, yung pagtutulungan natin sa kapwa natin, kapatid na Pilipino. O baka sabihin nyo, pag half Chinese, half Pilipino, hindi na. Pilipino pa rin yun. Kahit ibang lahi na, pwede pa rin natin tawagin na kapatid natin. Pwede natin ang pinin na Pilipino na sila, kung nandito na naman talaga sila, di ba? Basta, yun lang yung mga gusto ko sana mangyari dito. Respeto natin sa isa't isa, tsaka pakikisa lang natin sa layunin natin.